Sabi ni Auntie Claire, binanata niya na naman si BP Sara dito po sa, sinabi kasi ni BP Sara sa program niya, ang dali lang magpadala ng eroplano. Di ba? Okay, ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Imposible ang sinasabi ni Vice Presidente. Para malaman ng lahat, hindi po ganoon kadali magpadala ng eroplano. Kapag sarado ang airspace, hindi ka po talaga makakalipad. Kaya imposible ang sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. So baka mas lalong malagay sa kapahamakan ng ating kababayan. Sabi ng Pangulo, kung sila ay lilipad, siguraduhin lang na ligtas yung buhay. Di ba? Mindset lang yan eh. Basta lahat lang ng gagawin ko, babanatan ko lang yung mga Duterte. Wala akong sasabihin na proyekto. Okay. So, imposible daw. Bakit imposible? Imposible yan kung walang bansang nakakagawa. Tanong, Badong, meron bang mga bansa na nakapagpadala ng kanilang eroplano sa Middle East at nailigtas nila ang kanilang mamamayan? Sangkatutak na po. Alam nyo yung sinasabi na war zone, meron pong mga ano yan eh, di ba? Kaya nga coordination. Ang gagawin mo dyan, magpapadala ka ng eroplano doon sa hindi war zone. So saan po sila nagpapadala? Yung mga ibang bansa. Sa Dubai o sa UAE. Is either sa Dubai o Abu Dhabi. Sa Saudi Arabia. Sa Muscat, Oman. Yun po yung tatlong point na masasabi nating medyo safe para po sa mga eroplano ng iba't ibang nasyon. Ngayon, para po pasinungalingan, yung sinasabi ni Auntie Claire na yung sinasabi ni Auntie Claire na imposible daw, eto po yung mga bansang nakapagpadala na. Okay. United States, unang-una, facilitated. Saan po sila nagpadala? Sa UAE, Saudi Arabia at Jordan. So, dun po sila nagpapadala, hindi po sa Iran. Ba't ka magpapadala sa Iran? Binobomba nga yung Iran. At saka sa Iraq. Yung mga United Kingdom, naglikas na po sila ng 4,000 Britons. So, sila po ay arranged charter flights including one from Oman. 4,000 Britons na po ang naiuwi nila. France, organized multiple charter flights. Germany, arranged Lufthansa charter flights departing from Riyadh, Saudi Arabia at Muscat, Oman for high-risk group. So, marami po, no? Germany, China, yan. Eto, malupit ang China. Marami pala silang taga-Iran at Israel. Beijing has chartered flights to evacuate its nationals from both Iran and Israel. Doon mismo sa bombahan. Siyempre, makikipag-coordinate ka dyan, di ba? Sa Iran at Israel, wag mo, bigyan nyo lang kami ng time na makalipad lang yung eroplano namin. Ganun po yan, makikipag-negotiate ka. Australia, organized government chartered planes. Chartered planes to ng gobyerno nila ang nag-organize. Poland, Jordan, Israel at Lebanon ang kinunan nila. Successfully repatriated hundreds. India, Indigo, Air India Express and Akasa Air operated special evacuation and relief flights. Italy, sa Oman din galing. Czech Republic, yan sa Egypt naman sila. Sa Egypt naman nila kinuha yung kanilang mga bansa. Other Europeans, Spain, Romania, Bulgaria, and Austria have also utilized chartered or government-supported flights for their nationals. Kazakhstan, evacuated 7,300 citizens using combination, makinig kayo using a combination of air transport and land routes. Okay.
So, key evacuation hubs, dito po kinukuha ng mga mamamayan ng mga bansa ang kanilang mga mamamayan. Sa United Arab Emirates, sa Abu Dhabi at Dubai. Sa Oman naman, sa Muscat. Saudi Arabia, sa Riyadh, at sa Jordan, Amman. Yan po. Mayroon kang pagkukunan na medyo safe. Yung mga mamamayan mo, badong, mukhang mga bansang ano po yan, mga bansang mayayaman at Europeans. Baka wala namang yatang Asian countries. Ito po, meron. Japan. The government has organized multiple chartered flights from Oman and Saudi Arabia. Ayan. Tapos Korea. 296 chartered flights operated by Etihad. So pwede po silang gumamit, magbayad sa mga Etihad, sa mga Emirates, sa Saudi Air. Pwede rin yung atin kung gusto ng mga eroplano natin. Okay, South Korea. Nakapag-uwi na ng 203 citizens. At nakikipag-coordinate pa yung kanilang government sa land evacuation to move citizens. Ito po, importante Okay. Mula po sa Qatar, Kuwait at Bahrain, gumawa po sila ng paraan, nakipag-coordinate sa mga gobyerno para dalhin yung kanilang mamamayan sa Saudi para mas safe yung departure. So yung mga tao nila sa Qatar, Kuwait at Bahrain, by land, pupunta sila sa Saudi para dun po sila mailigtas. Okay, nakipagtulungan din po ang South Korea sa Singapore at Turkmenistan para po dun sa mga eroplano o anuman yung logistics na kinakailangan. Mayaman na yan na bansa humingi pa ng mga tulong sa mga kapwa nila bansang mayayaman. India. Ilan na po ang nailigtas nila? Airlifted from region. 52,000 citizen ang nailigtas ng India. Ginamit po nila yung mga Indian carriers na Air India, Express, Indigo, at Akasa Air. Okay. So, kinukuha po nila tong 52,000 citizen na to mula po dun sa medyo relatively ay tahimik na lugar. Singapore. Kinukuha naman po nila yung kanilang mga mamamayan mula po sa Muscat, Oman. Thailand. The government is evacuating citizen from Iran. From Iran. By transporting them overland. So, yung mga taga-Iran nilang mamamayan, tinatransport nila papunta ng Turkey. At doon po sila babiyahe pabalik ng Bangkok. Okay. China. 3,000 mamamayan ang naligtas mula sa Iran at Israel. Yung mga ibang evacuees nila ay kanila pong pinadaan po sa land papunta ng Azerbaijan. Kazakhstan, nearly 1,000 citizens. Okay, kaya po tayo, many Asian governments, ito po ang kanilang ginagamit. Land corridors. Hindi po lahat laging eroplano. Ito po, citizens are moved by bus from conflict zones to stable hubs. Riyadh, Muscat, or Turkey. Charter hubs. Dedicated evacuation flights are primarily departing from these hubs to bypass close air routes over Iran and Iraq. Final support. Some governments are fully covering charter costs while others have set a fixed fee for passengers. May plano po ang mga gobyerno nila. Kaya hindi po totoo
na hindi ka pwedeng magpadala ng eroplano. Yan po ay napakalaking palusot na hindi pwedeng makalusot dahil buong mundo, yung mga tauhan nila, yung mga mamamayan nila, nililikas nila mula sa Middle East. Ano yung sabi? Mula sa Iran, tinatawid nila land para makaligtas sa bombahan. Tayo po, ano ang plano ng gobyerno natin? Magtago at magdasal. Tago at dasal. Makikipag-coordinate ka sa mga gobyerno doon. Padadaanin mo sa land route para makaligtas ka. Madala mo sa Oman, madala mo sa Saudi, madala mo sa Abu Dhabi at sa Dubai. Tayo po ang isa sa may pinakamaraming tao dyan sa Middle East. Ang mga OFW po natin, ang inaasahan po nating nagpapasok ng pera na lang sa bansa. Wala na pong ibang pumapasok na pera. Yung import po, export po natin, practically wala na. Dahil ang number one nating bumibili ng mga export natin. Di ko alam kung number one, basta mataas po yan. Yung China, hindi maganda ang ating relasyon sa China. Bakit mo naman magising na kayo OFW? Hindi po OFW may kasalanan nito. Bakit mo papagisingin yung OFW hindi naman sila natutulog? Kasama ba si Kakdak sa New York? Walang hiya kang tao ka kung kasama ka. Kung hindi naman, walang hiya ka rin dahil wala kang ginagawa. Anong uri ng gobyerno to? Tayo lang po ang hindi natataranta na maglikas ng mamamayan natin. Pinagtatago lang natin. Biruin nyo, wala pa yatang 1,000 yung hindi pa natin hindi pa natin eroplano yun Sumakay pa ng mga commercial plane yan. Hindi po talagang wala pong plano, hindi lang po kumandyan. Wala talagang plano, walang kapasidad na anong command. Hindi po talaga, wala po talaga tayo as in zero, nada. Ano sabi ni di ba? Si Ramon Tulfo na, mga Tulfo, support pa more. Ano sabi ni Ramon Tulfo? Matagal na pong hindi bumuboto, hindi na bumuboto yung mga yan sa mga Marcos. Duterte na po yung mga yan. Sa totoo po, nakakalungkot kasi ang laki po ng ambag ng OFW. Hanggang salita lang tayo ng mga bayani. Hindi lang po sila bayani. Sila na lang po talaga yung bumubuhay sa ekonomiya natin. Grabe po, ayaw gumastos ng pera. Auntie Claire, magkano yung inilaan yung budget? Sige nga, kung totoo na naghihintay lang kayo na ang hinihintay nyo yata, alam nyo na pag-usapan namin yan sa Birada Agila kanina. Naisip namin, hindi kaya parang sinasadya na ng gobyerno na huwag pauwiin kasi wala naman kayo may offer na trabaho. Alam nyo, posible, tama, huwag nyo pong sisihin yung mga DM. Naawa rin ako rin sa tao na sinibak na raw sa pwesto yun. Talaga naman wala yatang budget Di ba? Siya lang ang pinaharap dun.
Yung mga boss nun nasa loob. Sabihin mo walang budget. Boss ba yun? Yun yung problema eh. Hindi naman po sa na hindi siya bastos o kung ano. Palagay na natin. Pero palagay nyo ba gagawa ng ganun yun? Sa palagay nyo ba siya yung boss? Yung tao na yun, siya yung boss? Boss dun sa DMW na yan? Kawawa rin eh. Nautusan lang yun. Palayasin mo na yung mga nariyan. Sabihin mo walang budget, walang pondo. Boss ba yun? Dapat ang boss ang sinibak nyo. Hindi yung tao na pinaharap nyo. Umaasa na kumalma yung korekto si Esme. Oh, 'di ba? Umaasa sila na baka kumalma naman hindi na tayo gumastos. Gastos kasi yan. Lahat ng uwi dapat bigyan nyo ng ayuda. Diyan dapat ibigay yung mga ayuda. Ang dami yung pera. Ang dami yung binadget kung ano-ano. Nakalimutan ko po ipunto kanina yung sa Mount Kamuning na yan. Kaya po naroon si Marcos at ang pamilya niya sa anong tawag dyan sa na yan? Footbridge. Footbridge lang yan eh. Kasi yan lang po yung kanyang proyekto sa Build Better More. Footbridge. Nakakahiya. Pinakamalaking utang. Correct. Ayun, nakakalimutan natin. Hindi lang po yung gagastosan nila. Wala nang remittance. Doon po sila kinakabahan. Pag wala na po remittance, bagsak na po talaga yung bansa natin. Walang kita sa import, ay sa export. Walang kita sa tourism. Walang kita sa, wag niyong literal Baka sabihin nyo, talaga walang kita. Ito nga, may kinita. Hindi po yun yung ibig ko sabihin. Walang kita, walang pumapasok na foreign investment. Ano pa ang gagawin natin? Ngangala lang. Tapos very busy sila. Alam nyo po ang Kongreso, dapat naghanap kayo ngayon ng pondo. Natandaan nyo po, hindi po kusang darating yan. Tama naman yung DMW na tauhan na yun, baka walang pondo. Ano pa itutulong nila, walang pondo. Sinibak na raw yun yung humarap. Tamang magagalit kayo dun sa tao na yun. Kaya lang, inutusan lang yun eh. May boss yun eh. Alam nyo, ipaliwanag ko lang po sa inyo, wala pong pera para dyan. Wala po nakalaan na budget dyan na pag sumiklab yung digmaan, may budget tayo. Wala po. So, dapat ngayon ng Kongreso, pinag-i-emergency meeting, hindi emergency power. Magkaroon kayo ng emergency law. Katulad kay Tatay Digong, magpasa kayo para mabigyan ng pondo. Yung repatriation, yung pagpapatakas sa mga mamamayan natin. Wala namang pondo yan. Saan nga naman kukuha ng pondo? Konti lang po yan yung kung maitutulong. Meron na po ba silang pinag-uusapan na mabudgetan yung pagbabalik ng mga Pilipino? Wala. Saan kukuha? Kaya si Tatay Digong, inuna niya yan. Yan pong Bayanihan 1 and 2. Diba? Una, Bayanihan 1. Yung may COVID. Kinakailangan mong bumili ng mga panturok. Kinakailangan mong bumili ng mga PPEs. Wala tayong pondo. Kaya, nag-emergency sila, gumawa sila ng batas, pinasa nila
Tanong nyo po kung sino po kumontra dyan sa Bayanihan 1 and 2. Correct. Si Kiko Pangilinan tsaka si Rizal Tiveros. Sila po. Kaya po tayo nabigyan ng ayuda nung panahon ni Duterte dahil sa Bayanihan 1 and 2 law. Dalawang batas ang pinasa nila. Hindi po yan hanggang tokes lang po yan yung magmo-monitor hanggat hindi kayo nagpapasa ng budget para dyan. Emergency na batas para po sa pagpapauwi ng ating mga kababayan. Pag wala po kayong batas na ginawa, bawal pong ilipat yung mga pondo kung saan. Hindi po yan po pwede. Kinakailangan po yan, gumawa sila ng batas. Meron na ba kayo narinig sa Kongreso na gumagawa ng batas? Wala. Busy sila sa pagpapatalsik kay BP Sara. BP Sara sa impeachment ni BP Sara. Wala silang pakialam. Magtago lang. Kaya ganun ang payo nila. Magtago kayo. Huwag kayong lalabas. Samantalang yung mamamayan na ibang bansa, nakikipag-coordinate para maitakas nila by land route. Ko-coordinate sila sa Iran tsaka sa Israel at US. Dadaan po alas 10 hanggang alas 12. Dadaan po yung mamamayan namin. 3 bus yan. Huwag nyo pong tirahin sana. Kasi para makatakas. Kahit eto po real talk, wala po tayong pondo na standby fund eh. Wala pong ganun eh. Ang bawat pondo po may item yan. Kaya pagpagawa po ng mga kalsada, paano sila makakakurakot kung walang ipapagawa? Matitiyak po natin na seryoso sila pag nagpasa na sila ng batas. Hanggat wala pong pinapasang batas, tokis-tokis lang yan. Monitor, we will monitor. Wala pong budget eh. Alam mong seryoso yung isang gawain pag binadgetan. Paano mo ba budgetan? Wala naman sa batas yan na budgetan yan. Gagawa ka ngayon ng supplemental budget. Gagawa ka ng batas. Kaya nga may Bayanihan 1 and 2 si Tatay Digong nun. Kasi kinakailangan mong bumili ng mga pang-injection. Kinakailangan mong bumili ng mga face mask, yung mga PPEs na ginagamit ng mga doktor at mga nurses.